36 years old. And I'm not. I am Gen Z and nobody ever believes me. When my mom and I walk out in public, people think that my mom is my younger sister. Gen Z is aging badly. Oh, yeah, literally. they look old. Why this generation of 30 to 40-year-olds look like they're in their 20s and the 20-year-olds look like they're in their early. Maligayang pagdating sa ating munting YouTube channel sa Sagap TV. Ako nga pala si Mr. Adam ang boses nito. Bakit nga ba? Ang mga kabataan ngayon ay ang aaga nila tumanda, 1 taon lang lumipas, ay parang 10 taon ang agwat kumpara sa mga pinanganak ng siyamnapu at millennial ay ang bagal tumanda. Maraming kumakalat na theory na maraming pag-usisa sa mabilis ng pag-matured ng kanilang mga muka at isura. Ating tatalakayin, ang henerasyong Z o Gen Z at Tai-Gen ay isang demograpikong grupo na sumunod sa mga millennial at nauna sa Generation Alpha. Ayon sa mga mananaliksik at media, ang taon ng kapanganakan ng mga miyembro ng Gen Z ay nasa kalagitnaan o huli ng 1990s hanggang sa unang bahagi ng 2010s. Karamihan sa mga miyembro ng Generation Z ay mga anak ng Generation X. Sila ang unang henerasyong panlipunan na lumaki na may susi sa internet mula sa murang edad. Ang mga miyembro ng Gen Z, bagamat sanay sa digital na teknolohiya, hindi lahat ay maituturing digitally literate. Kung ikukumpara sa mga nakaraang henerasyon, ang Gen Z ay may mas mabagal na estilo ng pamumuhay kaysa sa mga mas nauna sa kanila sa kaparehong edad o adolesente. May mas mababang dami ng maagang 18, pababa na buntis at mas konti uminom ng alak noon kumpara ngayon. Bukod pa rito, ang ilan sa mga Gen Z ay naging mas tahimik kahit na hindi naman sila nawawala. Karaniwan sa Gen Z ay mga seryosong tao. Pag umapak sa edad, 15 pataas at kadalasan hindi umiimik at pinapabilis ang pagtanda sa isipan, kaya isa mga dahilan kung bakit pati itsura na bago. Ang Generation Z ay lumaki sa panahon ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Dahil dito, nakakaranas sila ng mas maraming impormasyon at stimuli kumpara sa nakaraang mga henerasyon na maaaring makaapekto sa kanilang pananaw at kasanayan, kasama na rito social media kahirapan at edukasyon